Hi everyone! May love shoutout sa inyo lahat dyan. This is Christy L. Forte. For today's video, guys, magsisimba ako sa aming simbahan kasi Sunday ngayon. So, happy Sunday everyone! God bless! So, samahan niyo ako guys. Sa intro muna tayo. Pagpalain nawa ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At pagpalain nawa ang kanyang kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng pusong bihay, nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa tayo ay nabagating mo at walang lihim na narinig sa iyo. Linisin mo ang mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Upang kami tapat na umibig sa iyo at marapan na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Halina mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayong manalangin.
Ang Panginoon ay sumainyo. Sumainyo rin. Pakinggan mo mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon sang-ayon kay San Juan sa ikasyam na kabanata, simula sa una hanggang 41 talata. Luwalhati Sa sa iyo, Panginoon. ang Diyos sa Kristo. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus ay nakita siya isang lalaki ipinanganak na mula. Pinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasal at ipinanganak na mula? Ang lalaking ito, siya o ang kanyang mga magulang? Sumunod si Jesus, ipinanganak na mula ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin ang mga ipinagagawa ng nagsuko sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at walang nang makagagawa. Habang ako'y nasasabitan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay tumura sa lupa at gumawa ng puti. Ipinahan niya ito sa mata ng ulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloé. Ang tawag ganito'y Siloé. Maghilamos ka roon, gayon na ang ginawa ng ulat. Ang at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking daming nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga, hindi, kapukha lamang, uwi ka naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kung nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag ni Jesus ay gumawa ng puti at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloé at maghilamos. Kaya pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating ulan. Araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at patilating ang ulan. Pinanungkit siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos, at ngayon nakakikita na ako. Ang sabi nila sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan sapagkat hindi niya ipaginiling ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalagan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng panagal. Kaya tinanong nila muli ang dating ulan. Ikaw naman, yang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol kay Jesus? Siya ay isang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating ulan. Kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon at tinanong sila, anak ba niyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na ulan? Bakit nakakikita na siya ngayon?
Sumagot ang kanyang mga magulang, alam po namin siya'y aming anak at siya'y pinanganak na ulan. Ngunit, hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadala sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya ay may sapat na ulan na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalaan sa sinagoga sino pang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya yung isa pa nagulang na. Siya po ang tanungin ninyo, kaya kung nilang ipinatawag ang gagawin at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi, tukulihan. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon, nakakakita na. Ano ang ginagawa o ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong ng mga Pariseo. Paano niya pinabilang ang iyong mga mata? Sumagot ang dating bulag, sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Anong ibig ninyong marinig? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalabos kanila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagpakita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang tao niyon hindi namin alam kung saan nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan na po katakataka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling gayon. Pinatilat niya ang mga mata ko. Alam natin hindi pinatitignan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinatitignan niya ang mga tunay na sumasama sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Buwan sa pasimulan ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapagilan ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan na ikaw pa ang magtuturo sa amin at siya ay ititiwala nila. Napalitan ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay ititiwala ng mga Pariseo. Kaya pinagaling niya ang lalaking matatuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa kanan ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya kinuha? Sabihin niyo sa akin upang ako'y malampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya mo ako, Panginoon. Sabi ng lalaki. Sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus isang kahatulan sa kapwa. Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakikita. Narinig ito ng ilang Pariseo malapit sa kanya at siya tinanong, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinabi ninyong nakakikita kayo, kaya nananatili ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid at pagkain ng ating Panginoon sa Kristo. Papuri Puri sa iyo, Panginoon. Kristo.